Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko iahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsilod po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y narinig natin ang pagpapahalaga ni San Pablo sa pag-ibig. Kung kayo'y dumadalo lagi sa kasal, ito ang isang paboritong pagbasa ng mga ikinakasal sapagkat isinasalarawan dito ang pag-ibig. Kaya nga't paalala ni San Pablo, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at mga anghel, kung wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung ako'y may kakayahang maghayag ng salita, umunawa sa lahat ng hiwaga, mayroon man akong kaalaman at malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa makatwid, pag walang pag-ibig, walang saysayang lahat. Walang saysayang debosyon, walang saysayang paggawa ng mabuti, walang saysayang pagsisimba, walang saysay ang pagtawag sa Diyos, kung sa bandang huli, walang pag-ibig sa puso natin. Ang krus ni Jesus Nazareno nagkaroon lang ng kabuluhan dahil pinuno niya ito ng pag-ibig. Hindi yung pagdurusa, hindi yung paghihirap ang dapat nating tignan kay Jesus Nazareno, kung hindi ang nag-uumapaw na pag-ibig.
Opo, pag ikay umibig, masasaktan ka. Pag ikay tunay na umibig, mahihirapan ka. Alam na alam po ninyo yan, lalo na ang mga magulang at may asawa. Kapag kayo'y tunay na nagmamahal sa inyong pamilya, alam nyo na marami kayong sakripisyong kailangang ialay. Maraming pagpapaubaya na kailangan ninyong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Kaya nga, ito ang biyayang ipagdasal natin ngayon na sa ating pagdidebosyon, sa ating pagtitiwala, mangibabaw, maghari ang pag-ibig. Sabi nga uli ni San Pablo, sa bandang huli, 3 ang mananatili, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay pag-ibig. Kaya nga sa Ebanghelyo, nakalulungkot na hindi nakilala ng mga tao si Jesus Nazareno. Hindi rin nila nakilala si Juan Bautista. At ikinakatwiran nila, magkaiba naman yung dalawa. Si Juan Bautista, mapagtiis. Si Juan Bautista, mukhang mahigpit. Si Jesus Nazareno, nakikisalamuha sa mga makasalanan. Kaya nga't inakusahan pa siyang matakaw, mapaglasing, kaibigan ng mga publikano at makasalanan. Bakit hindi nakilala si Jesus Nazareno? Bakit hindi nakilala si Juan Bautista? At ganun din ang mangyayari sa ating lahat. Hindi natin makikilala na nandito na pala ang Diyos sa ating buhay. Ano magiging dahilan kaya hindi natin makikilala? Walang pag-ibig. Kung may pag-ibig sa puso natin, makikilala natin ang Diyos. Matatalastas natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin, maging sa mga kapighatian, pagkatalo at paghihirap ng buhay. Kapag may pag-ibig, makikilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hinahanap mo ba ang Diyos ngayon sa buhay mo? Nagugulumihanan ka ba at pakiramdam mo parang iniwang ka ng Diyos o pinabayaan ka ng Diyos? Hindi pang-unawa ang kailangan mo. Hindi lang pagtitiwala ang kailangan mong dagdagan, kung hindi higit sa lahat, pag-ibig. Pag-ibig ang magpapakilala sa atin sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.